Kabanata 331. Isang military-grade na SUV ang mabilis na lumapit. Bumukas ang pinto at bumaba si Minister Elias kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Kinailangan ng kapitan na ipaalam sa kanyang superior ang hindi na mapigil ang sitwasyon. Kinabahan si Minister Elias habang papalapit kay Lucas at nagmamadaling sinabi, "Mr. Ford, nangako kayong aayusin ito ng mapayapa." "Sinabi kong susubukan ko," sagot ni Lucas. "Mr. Ford, alam kong lubos kayong nag-aalala para sa asawa ninyo, pero marami pang ibang paraan para mailigtas siya. Hindi pa huli ang lahat kahit makaalis sila. Wala namang point kung magbabanggaan tayo dito, di ba?" Pinilit ni Minister Elias na kumbansihin siya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lucas, tila nag-aalangan. Nagpatuloy ang ministro sa kanyang pangungumbinsi. Pagkalipas ng ilang sandali, nagdesisyon si Lucas na may dumidilim na ekspresyon. "Umatras tayo." Ngunit nginisyon siya ng lalaking may silver na buhok. Atras agad. "Pinayagan ba kita?" Alam na niya base sa personalidad ni Lucas na hindi nito gagawin ang isang irrational na bagay para lang sa isang babae, kaya hindi talaga mangyayari ang labanan. Pero si Vito, na walang kaalam-alam sa plano ng silver-haired man, ay agad na lumapit para pigilan ang pang-aasar nito at sabay nagutos sa mga tao niya na umatras. Napabuntong hininga ang lalaki, saka masayang bumalik sa armored car niya. Nasa kanya na ang babae at gusto pa itong bawiin ni Lucas. Panaginip lang niya iyon. Dagdag pa, ang dagat ay teritoryo niya. Sa panunood ni Minister Elias habang nagkakawatak-watak ang mga tao, nakaramdam siya ng ginhawa, pero may bagong pag-aalala na naman siyang sumulpat. Hindi kailanman hahayaang makawala ni Lucas ang sinumang dumukot sa pinakamamahal niyang asawa. Ang mas malala pa, wala siyang ideya kung anong plano ang dapat niyang ihanda para mailigtas si Mrs. Ford. Kanina pa niya pinapakalma si Lucas na may halong kasinungalingan pa. Kapag tumulak si Satanas papunta sa dagat, mas lalo pang imposible ang sinumang mailigtas mula sa kanya. Plano sana ni Minister Elias na magpadala ng maraming tao hanggat kaya niya, pero hindi pa rin niya sigurado kung magiging matagumpay o hindi ang rescue mission. "Mr. Ford, bumalik muna tayo sa DC para makapagplano ng maigi." Sinusubukan pa niyang konsolahin si Lucas nang bigla itong nagutos ng may kaba sa tono. "Bumalik tayo sa outskirts ng Philadelphia." Nalito si Minister Elias at walang ideya kung bakit gusto niyang pumunta roon, pero dahil sa guilty na rin siya, inutusan na lang niya ang mga tauhan niya na sundin si Lucas. Ilang daang metro mula sa meeting point, tumalon si Lucas. Mula sa tangke at nagmadaling tumakbo. "Hoy, boss, nandito kami." Mula sa hindi kalayuan, may sumisigaw. Isang brown-haired na lalaki ang may hawak na isang payat at mahaba ang buhok na babae. Ang babaeng iyon ay parang mabilis na tumakbo papunta sa kanila si Lucas. Nasa tabi ng lalaking brown-haired ang babae, grabe ang mga sugat nito. Sa dami ng nangyari sa kanya, hirap na siyang manatiling gising. Tanging isang pamilyar na anino lamang ang nakita niyang hamarang sa liwanag at mahina niyang ibinulong. "Lucas." Bago siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang mainit na yakap at narinig ang isang bulong sa kanyang tainga. "Ako to, sorry, nahuli ako." Sa Philadelphia Jetty. Sa ibabaw ng dagat, unti-unting hamupa ang hamog habang sumisikat ang araw. Kumislap ang gintong liwanag sa mga alon, ngunit bakas pa rin ang dilim sa kanyang mukha. Nasaan siya? Nagmamadaling lumapit ang lalaki kasama ang lahat, ngunit isang walang lamang sirasirang kotse lang ang nadatnan nila. Bihira makita si Mark na may suot na salamin. Nakatayo siya roon na nakatalikod sa dagat, tila malalim ang iniisip. Nang mapansin niyang paparating ang mga tao, ibinaba niya ang tingin at mahina ang boses na sinabi. "Kinuha siya ng tao ni Lucas Ford. May nakaagaw ng tao mula sa'yo." Single ng lalaki, naglalagablab ang mga mata. Si Sean Lee. Biglang naningkit ang mga mata ng lalaki, may pagiging malisyoso sa tingin. Sean Lee. Kaya pala biglang nagkompromiso si Lucas kanina. Napakahusay niyang umarte. Nakipag-negotiate pa siya sa kabilang side at nagsalita ng kung ano-anong kalokohan para lang patagilan ng oras. Lahat iyon para mabigyan si Sean ng sapat na panahon para iligtas siya ng palihim. Putang ina, naloko pa siya. Lalo pang nakakainis dahil siya mismo ang nagutos na si Mark ang magdala kay Luna. Sino mag-aakalang susulpat si Sean at sisirain lahat? Pagkarinig nito, napahinto sina Venus at Vito na tulala. Sino bang mag-aakalang si Sean, na mahigit kalahating taon nang nawawala, ay tao pala ni Lucas Ford? Impossible. Hindi pwede. Hingal ni Venus, hindi makapaniwala. Hindi kailanman magtataksil si second senior brother sa amin. Siya, si Mark, at si Sean ay pinalaki ng master mula pagkabata. Magkakasama silang lumaki, mas malapit pa sa tunay na magkakapatid. Natural lang na hindi niya matanggap ang nangyari. Pero ang katotohanan ay nasa harap nila. At walang dahilan si Mark para magsinungaling. Sa totoo lang, halatang-halata na pagkatapos makalaban ni Mark si Sean, sobrang gulong-gulo ang loob niya. Parang Teen Raider. Natakot si Venus na lalo siyang masaktan, kaya hindi na niya nagawang magtanong pa. Alam niyang kahit madalas mag-away sina Mark at Sean at parang ayaw ni Mark kay Sean, sa totoo lang ay sobrang lapit nila. Magkakampi sa buhay at kamatayan. Sa mga mission, sila ang may pinakamagandang teamwork. Ngayon,
Ang pinakawasak ang puso ay walang iba kundi si Mark. Base sa galing mo, paano ka natalo ng ganun kadali? Hinala ng lalaki, hindi halatang naniniwala. Kahit hindi manalo si Mark, imposible namang matalo siya agad-agad. Sa tuwing naglalaban ang dalawa, inaabot sila ng kalahating araw. Minsan nga, 3 araw at 3 gabi pa silang nagbakbakan ng walang nanalo. Si Venus man ay may duda rin, pero nanahimik siya. Sa isip niya, baka naman, sinasadya talagang magpaawat ni First Senior Brother. Pero syempre, hindi niya kailanman sasabihin iyon ng malakas. Nanigas ang ekspresyon ni Mark. Hindi na siya nagpaliwanag. Talo ako, yun na yun. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Vito ang oras at nagmamadaling sabi. Sumakay na tayo sa bangka. Kailangan na nating umalis. Huminto ang lalaki at tumingin sa natutulog pang syudad sa likuran niya. Bahagyang iniangat ng mahahaba niyang daliri ang pilak niyang buhok na humahampas sa hangin, inihahayag ang matang matagal nang nakatago ng kanyang bangs. Mas maganda pa ang mga mata niya kaysa sa isang babae, ngunit ang natagong mata ay may nakaukit na manipis na peklat. Kahit halos hindi na halata, sinira pa rin ito ang perpektong anyo ng mga mata niya. Pero sa halip na makabawas, mas nagdagdag ito ng wild at mapanganib na aura sa kanya. Lucas Ford, magkikita pa tayo ulit, at malapit na yan. At pagdating ng araw na iyon, kukuhanin ko pabalik ang lahat ng akin. Kabanata 332. Ano, paano napunta rito si Mrs. Ford? Nagulat ang matandang ministro at ang kapitan nang bigla nilang makita ang babae na halos wala sa sarili. Tahimik lang si Lucas habang inaalis ang coat niya at maingat na ibinabalot ito kay Luna, pagkatapos ay kinuha niya ito at binuhat. Sa puntong iyon, paano pa ba hindi maiintindihan ng matandang ministro? Hindi sila kailanman pinagkatiwalaan ni Lucas. Matagal na pala siyang may sariling plano. Intentional ang lahat, lumikha siya ng distraction habang may inutusan siyang tao para iligtas si Luna ng palihim. Kahit si Elias ay nahihiya na. Ang dami pa niyang mind games, kuno, pero sa simula't mula pa'y mas malinaw pala kay Lucas ang buong sitwasyon. Kaya agad siyang lumapit para magpakumbaba at bawiin ang kakulangan niya. Mr. Force, please this way. Sa kondisyon ni Mrs. Ford ngayon, kailangan niya ng immediate treatment. Nakahanda na ang best medical team para sa kanya. Maingay sa ospital, kaya mas mabuti kung sa bahay ko na muna siya mag-recover. Ang pinakagusto sana ni Lucas ay iuwi na si Luna. Pero nang makita niya ang dugong dumadaloy mula sa gunshot wound sa hita nito at naisip ang posibilidad ng iba pang mga pinsalang hindi nakikita ay napaisip siya. Sa kalagayan niya ngayon, baka hindi kayanin ni Luna ang mahabang biyahe. Kailangan niya ay agarang gamutan. Sa huli, nagdesisyon si Lucas na pansamantalang manatili roon, sabay bigay galang na rin kay Minister Elias. Sige, Minister. Nakahinga ng maluwag ang ministro at agad pinona ang medical team. Nasa hulihan lang naman sila ng main convoy kaya mabilis silang nakalapit. Isang stretcher ang agad dinala, at ang mga bihasang doktor at nurse ay sumugod kay Luna. Mr. Ford, pakihiga po si Madam sa stretcher ng dahan-dahan. Bahagyang tumanggo si Lucas bago niya marahang inilapag si Luna. Pero pagkahiga pa lang niya, bigla siyang napaigtad at mahigpit na kumapit sa leeg ni Lucas, parang desperado. Nakasimangot siya sa sakit, may pakiusap sa boses. No, don't. Tuyo ang lalamunan niya, mahina ang tinig na parang munting kuting na namamaalamos ng tulong. At agad na nahabag ang puso ni Lucas. Kinalong niya ulit si Luna, mahigpit pero maingat, sabay marahang tapik para pakalmayan siya. Huwag kang matakot, nandito lang ako. Si Sean naman ay halos mabilawkan. Nanlaki ang mga mata niya. Ito ang unang beses niyang makita ang little junior sister na ganito na parang white fragile flower at higit na nakakagulat, isang sobrang gentle na Lucas Ford. Mr. Ford, ang ganda ng relasyon niyo. Sige, kayo na ang magbuhat sa kanya. Basta huwag lang tamaan ng sugat, okay lang po iyon, sabi ng medical staff nang nakangiti. Hindi rin naman talaga balak ni Lucas na ihiga siya. Sa itsura ni Luna, papayag ba siyang bitiwan niya ito? Biglang may naalala si Sean kaya agad siyang nagsalita. Boss, naalala mo ba na may ipinangako ka sa akin na ibibigay mo 3 days later? Hindi man lang tumingin si Lucas. Hindi siya lumilihis ng tingin kay Luna. Isang maikling tango lang ang sagot niya. Mission succeeded. Mawawala na ako. Palm ni Sean. May tubig ba? Tanong ni Lucas sa doktor, walang kabog-abog. Natulala si Sean sa naging sagot niya. Pinili na lang niyang mag-disappear kaagad. Wala nang ibang mahalaga ngayon. Para kay boss, tanging si little junior sister lang ang nakikita niya. At sabay buntong hininga si Sean. Hey, sinong mag-aakalang ganito ang ending? After all these years, naging lady boss niya talaga ang little junior sister. Nice one, little junior sister. Sa bahay ng matandang ministro. Nasa gilid ng kama si Lucas, hawak ang kamay ni Luna. Abala ang grupo ng mga doktor sa pagkuha ng dugo at pagsusuri ng katawan ni Luna para masigurong wala siyang ibang sakit, sugat, o anumang gamot na na-inject sa kanya. Hindi nawala ang kunot sa noo ni Lucas kahit sandali. Mr. Ford, pakihintay lang po. Lalabas po ang results in 2 hours, at most. May mataas siyang lagnat. Infected po ang sugat niya.
Buti na lang nalinis na po siya kahit paano, kung hindi baka naputulan na siya ng binti kung mas matagal pa nanatili ang bala sa loob. Parang pinipilipit ang puso ni Lucas sa narinig. Ang pinakamamahal niyang kayamanan, na buong ingat niyang pinrotektahan, ay sandali lang nawala sa paningin niya pero ganito na ang sinapit. Paano hindi sasakit ang puso niya? Pagkalipas ng 2 oras, lumabas na rin ang report. Mr. Ford, nandito na po ang results. Normal po ang lahat sa katawan ni Mrs. Ford. Bukod sa gunshot wound, wala po siyang anumang ibang problema. Parehong nakahinga ng maluwag si Lucas at ang matandang ministro. Agad namang nagutos ang ministro na bantayan ng mabuti si Luna at ihanda ang pinakamagandang silid para kina Lucas. At dahil akala ng ministro ay mag-asawa sila, natural lang na 1 kwarto lang ang inihanda. Dahil sa bigat ng natamo niyang pinsala, natulog si Luna ng buong 1 araw at 1 gabi. Bumaba rin ang lagnat niya. Upang mapasaya si Lucas, naghanda ang matandang ministro ng isang dinner sa lobby, kung saan inimbitahan niya ang maraming high-ranking officials at business moguls. Sa dinner, hindi na mabilang ang mga papuri at pag-aalala para kay Lucas. Mabuti na lang ligtas si Mrs. Ford, kung hindi baka kami ang unang singilin. Totoo, God bless the kind ones katulad ni Mrs. Ford. Hindi itinama ni Lucas ang kahit sinong tumawag kay Luna na, Mrs. Sa sitwasyong iyon, malaking kaibahan ang wife kumpara sa lover. Mahihirapan silang ipaliwanag kung bakit nag-mobilize ang Amerika ng military resources para sa isang babae kaya mula pa sa simula, sinabi na niyang asawa niya si Luna. At imposible ring i-verify pa nila kung totoong kasal sila o hindi. Sanay man si Lucas sa ganitong mga pagtitipon, ibang-iba siya ngayon. Malinaw ang pagka-distracted niya, nasa isip pa rin niya ang babaeng hindi pa nagigising. Hindi niya maiwasang mag-alala na baka pag nagising si Luna sa isang hindi kilalang lugar, matakot siya, o biglang sumama ulit ang pakiramdam. Patuloy ang tawanan at inuman sa mesa. Nakapatong ang ulo ni Lucas sa isang kamay habang ang isa naman ay hawak ang stem ng wine glass. Bahagyang kumakatok ang mga daliri niya sa baso, paulit-ulit. Halatang nawawalan na siya ng pasensya. Tiningnan niya ang oras at handa nang tumayo. Ngunit bago pa siya makatayo, may biglang lumitaw sa banquet hall. Well, technically speaking, may tumalon papasok. Si Luna, nakatayo sa isang paa, suot ang maluwang at malambot na cream silk sleeping gown. Magulong nakalaylay ang mahabang buhok niya sa balikat, at may mananipis na butil ng pawis sa noo niya. Mukha siyang takot na parang may matinding bangungot na pinagdaanan. At hindi siya kumalma hanggat hindi niya nakita, mula sa kabilang dulo ng mahabang mesa, ang lalaking may hawak na wine glass. Si Lucas. Kanina lang, na naginip siya, isang bangungot na namatay si Lucas sa gitna ng cannon fire habang sinasadyap siya. Bow. Nang makita niyang buhay na buhay at ligtas si Lucas, saka lang siya nakahinga. At doon niya napansin ang ibang tao sa paligid. Puno ang mesa ng mga taong naka-formal, halatang mga importanteng bisita. At mula sa pagkalito niya, biglang dumating ang clarity. Muntik na niyang masabi ang, boss, ngunit mabilis niyang binawi at sabay palat sa Sweetheart. Kabanata 333. Namayani ang katahimikang parang patay sa buong banquet hall. Ngunit para kay Lucas, sapat nang umalingaw-ngaw ang salitang, sweetheart, para mawala ang lahat ng ingay sa paligid. Siya ba, si Mrs. Ford? Tanong ng isang bisita matapos ang ilang segundong katahimikan. Tumayo si Lucas at lumapit sa dalaga, malamig ang mga matang nakatutok sa namimentog at nasugatang mga binti nito. Bakit wala kang sapatos? Umilag ng tingin si Luna. Meron, kaso nasira. Tahimik niya itong binuhat sa mga bisig niya. Kusa namang yamakap si Luna sa leeg niya, tapos ay sumulyap sa mga taong nasa hall. Pabuulong niyang tanong, may nagawa ba akong mali? Sweetheart, bakit hindi ka nagsasalita? Takot na takot siya, kagigising lang niya mula sa tulog at hindi niya sinasadya ang nangyari. Napakabilis ni Luna umangkop sa sitwasyon, komportable na agad siyang tawagin si Lucas na, sweetheart, hindi niya alam kung gaano kalakas ang dating noon kay Lucas. Tumindig ng tuwid si Lucas at hinarap ang lahat. Pasensya na, hindi maganda ang pakiramdam ng asawa ko. Mauuna na kami. Ngumiti ang lahat. Ayos lang yan, CEO Ford. Huwag niyo kaming isipin. Tama, syempre mas importante ang asawa ninyo. Aba, totoo nga, ang lalaking may pagmamahal sa asawa ang pinakamaaasahan. Nang makaalis na si Lucas kasama si Luna sa kanyang mga bisig, nag-ingay bigla ang buong hall. Hinding-hindi ko inakalang gagawa ng ganito si Lucas Ford para lang sa isang babae, pero halatang mahal na mahal niya. Buti na lang at walang nangyaring masama sa kanya. Kung nagkataon. Pero teka, hindi ba single si Lucas? Saan galing ang asawa niya? Kanina ko pa gustong itanong yan. Hindi na bago ang secret marriage, lalo na sa mga tulad ni Lucas Ford. Nako, ang anak kong babae simula noong huli niyang makita si Mr. Ford, iniisip na talaga siya. Di ko inasahang may asawa na pala. Ay nako, kahit wala pa siyang asawa, wala rin namang chance ang anak mo. Sa loob ng silid. Ay, Mrs. Ford, saan po kayo nagpunta? Natakot po ako. Halos maluha ang nurse nang matapos lang siyang umalis sandali ay biglang wala si Luna pagbalik niya. Ako na, kalmadong sabi ni Lucas. Sige po.
Napayuko pa ang nurse, namumula, bago lumabas ng silid. Maingat na iniangat ni Lucas ang kumot at dahan-daang inilapag si Luna sa kama. Boss, tanong ni Luna, maganda ba yung ginawa ko kanina? Nakakatson ba ako agad? Naningkit ang mga mata ni Lucas. Hindi sapat para takpan ang kalokohan mo. Namilog ang mga mata ni Luna at napatingin sa kumot. Hindi ko naman sinadya, hindi ko talaga gustong manggulo. Bakit ka bumangon kung masama pa pakiramdam mo? Napabuntong hininga si Lucas, at may sugat pa ang mga binti mo, tapos tatakbo-takbo ka. Nanaginip kasi ako ng masama. Huminga ng malalim si Lucas, saka ipinaliwanag, para mailigtas kita kanina, kinailangan kong magsinungaling at sabihing asawa kita. Kaya habang nandito tayo, kailangan mong umarte bilang isa. Pero hindi naman magtatagal. Uuwi tayo kapag maayos na pakiramdam mo. No problem. Acting is my profession after all. Nakangiting tugon ni Luna, kaya kung gumanap na kahit anong klaseng asawa na gusto mo. Napatingin si Luna kay Lucas, panang kuryosidad. Boss, anong klaseng asawa ba ang gusto mo? Yung gentle type, yung unreasonable, funny, cute, silly. Lumingon si Lucas, malamig pero malalim ang tingin. Gusto ko silang lahat. Ngumisi si Luna, boss, grabe ka, ang greedy mo. Siyempre gusto niya lahat, dahil lahat yon, nasa kanya. Natahimik si Luna, mahina pa ang pakiramdam niya, at natatakot siyang baka hindi kayanin ng puso niya ang mga biglaang paglalandi ng lalaking to. Sa isang 5-star hotel sa DC. 3 araw na walang balita tungkol kay Luna kaya hindi mapakali si Direk Gilbert. Dave, sino ba yung tinawagan mo at hiningan ng tulong kagabi? Sigurado ka bang maaasahan siya? Tahimik si Dave, nakakunot noo. Maaasahan. Kung hindi maaasahan yung taong tinawagan niya, wala nang iba pa. Ang totoo, matagal siyang nag-alinlangan bago tawagan si Lucas. Naiinis siya sa sariling pagiging inutil. Hindi niya kayang protektahan ang babaeng mahal niya, at kailangan pa niyang umasa sa iba. Naniniwala na siya sa karma. Dati sanay siyang makasakit ng puso pero ngayon siya naman ang naghihirap. Kanina, tumawag siya kay Jackson para humingi ng update, at nabahala siya dahil mas malaki pala ang problema kaysa inakala niya. Ayaw na niyang guluhin pa si Jackson, pero ilang oras na rin ang lumipas. May bago na kaya? Huminga siya ng malalim. Kung bibigyan pa siya ng Diyos ng isa pang pagkakataon, sana hindi na niya kailangang gawin ang napakahirap na tawag na ito. Hello, Tito, nahanap niyo na ba siya? Manamham. Kamusta si Luna? Ayos lang ba siya? Maaari ko ba siyang makausap? Napakunot si Lucas, ayaw muna niyang maistorbo si Luna. O sige, fine. Ayaw niyang kausapin ng asawa niya ang kahit sinong lalaki. Lalo na tong lalaking halatang may gusto pa sa kanya. To the point na kinakabahan si Lucas sa sobrang pag-aalala nito. Nagme-measure ng temperature si Luna nang marinig niya, dahil sa matalas na pandinig niya, ang boses ni Dave. Nagpanik siya bigla. Nawawala ako. Siguradong nag-aalala na sobra ang crew. Sweetheart, hayaan mo akong kumausap sa kanya. Tunay ngang actress si Luna. Ang bilis niya makapasok sa role, ang professionalism, hindi mo talaga mahahalata. Tumanggaw si Lucas at iniabot ang phone. Hello, Dave, bati ni Luna. Luna Windsor, ano bang ginawa mo? Pinaka nakakatakot na araw to sa buong buhay ko. Bakit ka pumunta ng Philadelphia bigla? At, narinig ko bang may tinawag kang sweetheart? Sino yun? Sunod-sunod na tanong ni Dave, parang machine gun. Imagination mo lang yun. Nag-blush si Luna at agad bumuo ng kasinungalingang kapanipaniwala. Alam mo naman dito, halos walang batas. Kinidnap ako pero buti na lang andito ang tito mo. Ayos na ang lahat. Kamusta ka? Okay ka lang ba talaga? May sugat ka ba? Puno ng pag-aalala niyang tanong. Minor injuries lang, kaya ko to. Oh, tama pala, may kailangan akong seryosong sabihin sa'yo, biglang naging solemn si Luna. Nilinggan niya si Lucas at nakita niyang abala itong kausap ang doktor, kaya agad siyang yumuko at bumulong sa phone. Turuan mo ako kung paano mag-confess ng feelings sa isang lalaki. Kabanata 334. Lumipas ang 10 segundong puro katahimikan. Hindi na nakatiis si Luna. Hello, Dave Thompson, Blondie, nandyan ka pa ba? Ano ba tong signal? Sumasablay sa pinaka-importanting moment. Hello. Pipindutin na sana niya ang hang-up para i-redial, pero biglang. Andito ako, sagot ni Dave, sobrang hina ng boses. Ayan, nasa line ka pa pala. Bilasan mo, turuan mo na ako. Giit ni Luna. Paano? Ano ba? Hindi pa ako nag-confess sa lalaki ever. Paano kita tuturuan? Inis na sagot ni Dave. Sinungaling. Noong nasa school tayo, narinig ko yung pag-confess mo sa gwapong underclassman tapos tinanggap ka pa niya. Luna Windsor, pwede ba? Joke yun. Hindi na niya kaya. Huminga ng malalim si Dave. Bakit mo ako tinatanong tungkol sa pag-confess sa lalaki? Tanungin mo sarili mo. Ikaw kaya ang may pinakamaraming experience. Tumaas ang kilay ni Luna. Well, sobra kasing easy ng mga kumag noon kaya hindi ko na sila nabutang i-confess. Kahit si Yuan, siya yung nauna. First time ko to, hindi ko talaga alam kung paano. Natigilan si Dave. Totoo nga, hindi pa talaga nag-confess si Luna sa kahit sinong lalaki. Damn it, ilang taon niya na siyang niloloko nitong babae nang hindi niya alam.
Wait, hindi ko pa natatanong. Sino bang lalaki yon? Sino na naman ang lalakoan mo? Maingat niyang tanong. Yung tito mo. Muling tumahimik sa kabilang linya. Sobrang sakit na katahimikan. Pakiramdam ni Dave ay nasa magkaibang frequency silang dalawa. Bakit bigla kang nagbago ng isip? Bakit naman hindi? Niligtas ako ng tito mo, so syempre gusto kong ayalay ang sarili ko bilang pasasalamat. Sagot ni Luna na parang pinaka-natural na bagay sa mundo. Hindi maipaliwanag ni Dave ang nararamdaman niya, halo-halo, magulo, at masakit. So, dahil lang doon. Paano kung siya ang sumagip? Siya kaya ang aalayan nito. Napahigpit ang hawak niya sa phone. Ano pa, syempre yun lang, sagot ni Luna. Kumulo ang utak ni Dave. Hindi niya mapigil ang tanungin. Kung ako ang tumulong sa'yo, iaalay mo rin ba sarili mo sa akin? Wala pang kalahating segundo. Impossible, hindi ako tanga. At doon tuluyang bumaon ang kutsilyo sa puso ni Blondie. Putya, Luna Windsor. Humanap ka na ng ibang tatanungan. Wala akong alam. Ha, bakit? May period ka ba? Ang grumpy mo. Get lost. Please naman, ikaw lang mapagtatanungan ko. Alam mo bang sobrang hirap sa akin maging ganito kadeterminado? Buntong hiningang pakiusap ni Luna. Nagngangalit ang ngipin ni Dave. Sinasabi mo ba to sa mga ex mo? Hindi ba ex kita? Gusto na niyang putulin ang linya, sunugin ang cellphone, at magtago sa kuweba. Bobo ka ba? Mahal ka ni Tito ever since. Bakit mo pa siya kailangang i-confess? Sabihin mo lang feelings mo ng diretso. Hindi ka sensitive. Syempre gusto ko bigyan ng unforgettable experience yung mahal ko. Never akong mag-skip ng confession. Bye. Click. At tuluyang nag-end ang call. Your good friend Blondie has just taken a fatal emotional damage. Nang makita ni Lucas na ang tagal-tagal na ni Luna kausap si Dave, bahagyang tumigas ang ekspresyon niya. Time to have your medicine. AI. Oo, right away. Dali-daling binaba ni Luna ang tawag. Handa na sana niyang ibalik ang phone kay Lucas, nang biglang lumiwanag ang mga mata niya. Nakadisplay bilang screensaver ang selfie nila sa theme park. Yung makulat na picture na akala niya, napilitan lang siyang pagbigyan ni Lucas, pero he kept it. Talaga. Sai, bakit ba ang hirap nitong Great Demon King na to? Hot na, adorable pa. Gusto tuloy niya gawing sarili niyang screensaver, kaso delikado, isang picture lang nila tapos instant scandal na. Pero gusto niya rin ang kasalukuyang screensaver niya, ang unang portrait na iginuhit para sa kanya ni Little Treasure. Ilang beses na ring may nagtanong kung aling artist daw ang gumawa at gusto nilang ipag-introduce niya. Pero syempre hindi pwedeng i-announce sa mundo ang identity ni Master Little Treasure. Napansin ni Lucas ang kakaibang tingin niya sa screensaver niya. Mabilis niyang inagaw pabalik ang phone at iniabot naman kay Luna ang mga gamot. Napatingin si Luna sa plato ng iba't ibang pil. Malalaki, maliliit, lahat kulay puti pero parang nakakahilo na tingnan. Bakit ang dami? Kailangan ko bang inumin lahat to? Agad nag-explain ang nurse, parang machine gun. Mrs. Ford, yes, kailangan niyong ubusin. May kaunti pa kayong lagnat, tsaka malala ng konti ang infection ng sugat ninyo, tapos ang... Hindi na natapos ang mahabang litanya dahil halos umiiyak na ang mata ni Luna, dumudulog kay Lucas for mercy. Pero si Lucas ay stone cold. Kung ayaw mong uminom ng gamot, huwag kang gagawa ng gulo ulit. Kumurap si Luna, sweetheart. Nagbago ang tono ni Lucas, bahagyang lamambot. Kapag natapos mo yan, dadalhin kita sa garden. May sikadir doon. Parang sindrang ilaw, kumislap ang mga mata ni Luna at ininom niya lahat ng gamot na parang karerang uubusin ng sprinter. Walang reklamo. Kahit may phobia siya sa pag-inom ng gamot. Para kay Lucas, susunod siya. She was greedy for his warmth. At kay Lucas lang siya naglalakas loob ipakita ang tunay na hina at lamang niya. Habang pinapanood sila ng nurse, napapaluhan na ito sa selos. Grabe, spoiled na spoiled siya. Para siyang kinukumbinsi ng isang super gwapong ama, boyfriend. At ang cold na Mr. Ford, ganito. Unbelievable. Matapos ang tawag kay Dave, nagsimula nang magplano si Luna kung paano siya magko-confess. Kung tutusin, madali lang dapat. Pero Great Demon King ang pagko-confessan niya, kaya dapat impactful. Dapat unforgettable, dapat pang forever. Kaya that night, dala ng desperasyon, tumawag siya ng reinforcement. Mas mataas ang level nito kaysa kay Blondie. Hello, sino to? Halatang bagong gising ang nasa kabilang linya. Hello, Second Master, ako to. Little Luna, ayos ka na ba? Sabi ni Bro kinidnap ka raw. Tapos binaril ka pa, bakit ka tumatawag ng ganitong oras? May nangyari ba? Ay oo, emergency of the highest level. Second Master, kailangan ko ng immediate backup. Paano mag-confess sa isang lalaki ng super unforgettable, like panghabang buhay hanggang mamatay sila? Tahimik si Lucian ng matagal. Napakahaba. Hanggang sa nauuto siyang nagsalita. Confess. Little Luna, magko-confess ka sa isang lalaki. Kabanata 335. Mabilis na nakaisip si Luna at agad na sumagot, hindi para sa akin, para sa kaibigan ko. Kung inamin niyang para talaga iyon sa kanya, siguradong hindi siya tuturuan ni Lucian.
Pero matalas talaga si Lucian, at agad siyang napuno ng kunwaring galit. Nagsisinungaling ka, siguradong para sa'yo yan. Sinong makong ang gusto mong pagsabihan ng feelings mo? Papatayin ko yon. Tumaas ang kilay ni Luna. Sigurado ka ba? Syempre sigurado ako. As in, ready na yung mga kutsilyo ko. Natawa si Luna. Sok, mas loyal pa sa kuya niya ang isang to. Dahil alam na ni Lucian ang pakay niya, imposible nang umasa siya sa tulong nito. Kaya wala siyang choice kundi gamitin ang huling baraha. Sinadya niyang magsalita ng may bantang tono. Wala ka nang pakialam kung sino siya, malalaman mo rin yan balang araw. So, ano na, tuturuan mo ba ako o hindi? Pag hindi ka pumayag, magtatanong na lang ako sa kuya mo. Balak kasi ni Luna sorpresahin si Lucas. Syempre hindi niya pwedeng sabihin kay Lucian kung sino ang tinutukoy niya dahil ang chismoso niyang bibig siguradong hindi iyon kayang itago at agad niyang ibubulgar kay Lucas. Masisira ang surprise. Little Luna, bakit ka naman ganyan? Pag tinanong mo ang kuya ko, mamamatay siya sa sama ng loob. Little Luna, simula ngayon, desidido akong hindi na kita gusto. Dinidisappoint mo talaga ako. Sumabog ang drama ni Lucian. Piliting pinigilan ni Luna ang tawa at sinagot siya na parang kontrabida, haha. So, little goldfish, ituturo mo ba o hindi? Pag hindi, magtatanong na ako sa kuya mo. Ikaw talaga, naiinis na halos pabulong na sigaw ni Lucian. Fine, tuturuan na kita, at hindi ako goldfish. Koi fish ako, koi fish. Hindi niya pinalampass iyon kahit wasak ang puso niya sa disappointment. Then bilisin mo na, ano na, pabulong na pagmamadali ni Luna habang palihim na tumitingin sa pinto ng banyo kung saan naliligo pa si Lucas. Any moment, baka lumabas na ito. Wala sa sariling sabi ni Lucian, magpahid ka ng putik sa mukha mo, mag-drawing ka ng clown, mag-unicycle ka, tapos magbitbit ka ng donkey. Lucian Ford, mabilis siyang pinutol ni Luna, halatang naiinis. Pag hindi ka naging seryoso, sa kuya mo talaga ako magtatanong. Napasinghap si Lucian bago nagdrama, kung baguhan siya sa love, tulungan mo siyang mag-loosen up at alisin ang mga damit niya. Pero kung marami na siyang experience sa tao, pwede ka namang magsindi ng apoy sa kalan. Yan lang ang maituturo ko. Essence na yan ang lahat ng natutunan ko sa buhay. Ikaw na bahala mag-interpret. Kung gusto mong maniwala, bahala ka. Bye-bye. At nag-encall na ang kawawang koi fish, bagbog ang feelings. Nag-isip pa si Lucian at tiningnan ang sitwasyon mula sa wala siyang alam, ang lalaking gusto ni Luna, siguradong may karanasan na sa buhay kaya pinakaligtas na option ay, pakainin na lang muna siya bago mag-confess. Ito ang pinaka-safe tip na maibibigay niya para hindi siya abalahin ni Luna. Napa-roll ay si Luna nang maputol ang tawag. Pero habang inaalala ang sinabi ni Lucian, may sense rin naman. Gets niya ang logic, napako lang siya sa paggawa ng eksena. Pero, hindi rin masamang magpalit ng approach. Kung baguhan sa pag-ibig, seduction method. Kung sanay at puno ng experience, culinary tricks. Si Lucas na never pang nagkaroon ng love life. So, classified as baguhan sa pag-ibig. Paf, si Lucian talaga, kung ano-anong kabaliwan ang nasasabi. Pero nakakakuha rin ng matinong point kahit clueless. Hindi ka pa natutulog. Pagkalabas ni Lucas mula sa shower, nakita niyang nagka-cellphone pa rin si Luna habang may sinusulat sa notebook niya. Halatang halata ang excitement niya, kaya bahagyang kumunat ang noo ni Lucas sa pagtataka. Mabilis na isinuksok ni Luna ang notebook na parang mamahaling kayamanang bawal makita sa ilalim ng unan. Tapos, sinimulan na niyang planuhin ang malaking confession niya. Tumingin si Lucas sa unan, may kaunting hinala, pero hindi rin niya gaanong ininde ang kilos ni Luna. Uminom ka na ba ng gamot? Tumanggo si Luna, agad na napako ang tingin sa dibdib ni Lucas na gumagalaw sa ilalim ng pijama at nahimasmasan sa pagsusuri. Oo, nainom ko na. At yung milk, naubos ko rin. Yung ganitong klase ng confession, sapat na ba para maalala niya hanggang kamatayan? Hindi ba dapat nasa tuktok siya ng bundok na 8,000 metro ang taas, sisigan ng buong lakas para marinig ng buong mundo? Kailangan ba niya ng eksenang bongga o nakakahiya sa publiko? Parang bagay naman sa level ng pagiging Great Demon King niya. Pero sige, never mind, wala rin naman siyang kakayahang gawin yun. Pinupunasan pa ni Lucas ang basa niyang buhok gamit ang tuwalya nang lumapit siya para dampian ng palad ang noo ni Luna. Mainit-init at mamasa-masa ang kamay niya. Mabuti, wala ka ng lagnat. Handa na sana si Luna para simulan ang plano niya nang biglang tumunog ang telepono. As in, biglang-bigla, at doon na sumabog ang inis niya. Sino na naman ito? Lumapit si Lucas sa mesa, tiningnan ang screen, saka sinagot ang tawag. Hello. Hello, bro, si Lucian. Halos paiyak ang boses, mababa at parang may ibinubulong na sikreto. Ano iyon? Hindi pa niya narinig kailanman na ganoon kalungkot si Lucian. Kumunat ang noo niya, nag-aalala kung may nangyari bang masama sa bahay. Bro, kasama mo ba si Little Luna? Oo. Lumayo ka naman ng konti. Huwag mong hayaang marinig niya. May i-report ako sa'yo. Bulong ni Lucian na parang may malaking revelasyon. Napakunot noo si Lucas, pero sumunod pa rin. Lumakad siya papunta sa balcony. Sige, magsalita ka. Sa kabilang linya, parang nakipaglaban muna sa sarili si Lucian bago nagsalita. Bro, ayoko sanang sabihin sa'yo,
Pero, kailangan ko na sigurong sabihin ngayon. Mas mabuti na ito kaysa mabigla ka na lang nang wala kang mental preparation. Kaya, mas mabuti na ngayon mo malaman. Para hindi ka masyadong masaktan pag nalaman mo. Ano ba iyon? Lalong lumalim ang kunot ng noo ni Lucas, malinaw ang kutob na hindi maganda ito. Huminga ng malalim si Lucian bago binitawan ang bawat salita, magkukumpisal, si Little Luna, sa taong gusto niya. Nanlaki ang mata ni Lucas. Anong, sinabi mo? Lalong nalugmok ang boses ni Lucian. Magkukumpisal na siya sa lalaking gusto niya. Tumawag pa siya sa akin kanina para sabihin ng personal. Tapos pinaayos pa niya ako ng plano para sa confession. Tumahimik ang linya, lubhang tahimik. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas bago muling nagsalita si Lucas. Ganoon ba? Bro, ayos ka lang. Tanong ni Lucian, halatang nag-aalala. Ayos lang ako, walang kahit kaunting emosyon ang maririnig sa boses ni Lucas. Pero lalo lang nabahala si Lucian. Sa huli, napilitang magbigay ng kaawa-awang pag-aliw. Bro, huwag ka masyadong mag-worry. Sinabi lang niyang magkukonfess siya, pero hindi ibig sabihin, magiging successful siya. Pero habang inaalon niya ang kapatid, maski siya mismo ay hindi naniniwalang totoo iyon. Dahil kung iisipin ang kakayahan ni Luna, dagdag pa ang sincerity niya at kung gaano siya kaseryoso, napakataas ng success rate ng confession niya. Halos wala ng tsansa na babagsak ito. Kabanata 336. Habang mas iniisip niya iyon, mas lalo siyang nalulungkot. Hindi pa ganoon katagal mula nang magduda siya na baka may konting interes si Luna sa kapatid niya at handa na siyang subukan ito. Sino ba namang mag-aakala na bago pa man niya ito masubukan? Sa mismong oras na natagpuan na nila si Luna, makakatanggap siya ng isang nakakagulat at kakilakilabot na balita. Taos-pusong sinabi ni Lucian sa kapatid, kasi tinakat niya ako. Kapag hindi ko raw sinabi sa'yo, ikaw mismo ang tatanungin niya, kaya kahit papaano tinuruan ko na lang siya. Sabi ko sa kanya, kung sanay na sa maraming tao ang lalaki, dapat lutuin niya ito ng pagkain. At kung baguhan sa love, dapat seduction method. Feeling ko naghahanda na siya magluto ngayon. Ma'am, teka, paano pag pinagsabay niya? Magluluto tapos manunukso. Ay, bro, pasensya ka na talaga. Habang tuloy-tuloy pa rin sa pagdadaldal si Lucian, unti-unting naglaho ang boses nito sa pandinig ni Lucas, parang pati ang buong mundo sa paligid niya ay lumalabo at humahalo sa dilim. Sa mismong sandaling marinig niyang gusto ni Luna mag-confess sa lalaking iyon, pakiramdam niya ay para siyang binagsakan ng mga planeta, naduraj, at naging abo ang lahat sa ilalim ng tahimik niyang panlabas. Lahat ng mabibigat, mararahas, at madidilim na emosyon ay nag-uumapo sa dugo niya, bumabangga sa natitirang katinoan niya na ayaw siyang hayaang saktan ang dalaga. Paulit-ulit, magkasalungat, sinusugatan siya sa loob. Ang puso niya, napakasakit, parang sisibog. Samantala, si Luna ay parang hinahabol ng antok pero hindi makatulog, paikot-ikot lang sa kama hanggang sa wakas ay natapos ni Lucas ang tawag at pumasok sa kwarto. Napansin niyang parang may mali sa lalaki. Parang eclipse, biglang nawala ang lahat ng liwanag, pati emosyon at buhay sa mukha nito. Biglang may pumasok sa isip ni Luna. Napamura siya sa loob-loob niya. Putek. Yung tawag kanina, galing kaya kay Lucian. Sinabi kaya niya lahat. Hindi na niya kailangan pang magtanong. Oo, sinabi nito. Kung hindi, hindi ganito ang itsura ng Great Demon King ngayon. Akala niya, para hindi masaktan si Lucas, hindi ito magsusumbong. Pero nagsumbong pa rin. Buisit, gusto pa sana niyang maghanda ng kaunti pa, arg. Pero sa itsura ng lalaki ngayon, malinaw, hindi ito handang magingay. Handang sumabog. Hindi na niya kayang patagilan pa. Kailangan na niyang bilisan ang plano niya. Bumantong hininga si Luna, pinisil ang pagitan ng kilay, saka nagkubli sa kumot. Ilang segundo pa, sumilip siya mula sa kumot at tiningnan ang lalaki. Big boss. Tumingin si Lucas sa kanya, walang laman ang mga mata. Pwede ka bang lumapit sandali? Tanong ni Luna, kakaiba ang lamang ng boses, parang natatakot maistorbo siya. Nanigas ang tuwid na katawan ni Lucas, saka dahan-daang lumapit sa kama, parang robot na gumagalaw sa reflex. Tinitigan ni Luna ang lalaking nakatayo sa gilid ng kama. Big boss, sasabihin ko lang ng maaga, teka. May kailangan akong gawin, na baka maka-offend sa'yo bilang superior. Bago pa man niya ma-absorb ang ibig sabihin ng mga salita ng dalaga, biglang pinatay ni Luna ang ilaw. Umupo ito mula sa pagkakahiga, lumuhad sa kama, at iniyakap ang mga braso sa leeg niya, hinailas siya pababa at hinalikan ng walang alinlangan. Kasabay noon, dahil nakaluhod siya, dumulas pababa ang kumot na nakabalot sa katawan niya. Hinawakan ni Luna ang kamay ng lalaki sa dilim, malamig at naninigas, at dinala iyon sa hubad niyang bewang. Nabigla pa rin ang lalaki sa biglaang halik, kaya nang maramdaman niya ang mainit at makinis na balat ng dalaga, agad siyang napatigil at napasinghap. At doon, sa mismong tabi ng tainga niya, narinig niya ang malambot at malinaw na boses ni Luna. Lucas Ford, gusto kita, sobra kitang gusto. Bumagsak ang gabi at wala man lang bakas ng buwan sa labas. Ilang bituin lang ang bahagyang lumilitaw sa madilim na kalangitan. Sa loob ng kwarto na walang kahit anong liwanag, isang malabong anino lang ang makikita.
Bahagyang yumuko ang lalaki, naninigas ang buong katawan, habang nakapatong ang isang palad sa bewang ng dalaga. Nakaluhod si Luna sa kama, nakayakap sa leeg niya, at ang mahaba at makinis niyang leeg sa mahinang liwanag, lubos na nakakaakit sa kanya. Kanina pa blanko ang isip ni Lucas dahil sa sariling pakikipaglaban sa emosyon matapos siyang wasakin ng balita ni Lucian. Pero sa sandaling iyon, hindi na niya alam kung sino siya. Tahimik, sobrang tahimik, para siyang tinamaan ng kidlat at hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Sa wakas, matapos pigilan ang hininga ng matagal, kumabog ng malakas ang puso ni Luna. Ano ba to? Mabuti man o masama, dapat may reaksyon naman siya. Matagal niyang pinaghandaan ito, naubos ang brain cells at hiya niya, lahat ibinigay niya. Hindi napigilan ni Luna ang marahang pag-ungol. Hoy, Lucas Ford, nagko-confess ako sa'yo rito. Pwede bang kahit konting reaksyon? Kahit tanggihan mo ako. Sa wakas, sumagot si Lucas pero parang estatwa pa rin ang buong katawan. Tanging ang mahinang init ng gulong niya ang nagpatunay na nagsasalita siya. Anong sinabi mo? Sabi ko, nagko-confess ako sa'yo. Actin. Kanino pa ba sa tingin mo? Pagkatapos ng saglit na palitan, bumalik ang nakamamatay na katahimikan. Hanggang sa, atsu. Isang maliit at malambot na pagbahing ang bumasag sa nagyayelong hangin. Malalim na ang taglamig at kahit nakaon ang heater, malamig pa rin kung walang suot na kahit ano. Sa isang iglap, kusa at mabilis na dinampot ni Lucas ang kumot at binalot ang dalaga ng sobrang higpit, parang silkworm cocoon. Anong kalokohan to? Gusto mo bang lumala pa sakit mo? Bumagsak ang balikat ni Luna sa inis at nagsinghot-singhot habang nagmumakmak. Ang corny, pinag-isipan ko tong confession ko hanggang sumakit ulo ko, nilunok ko pa pride ko para humingi ng tulong sa iba bago ko naisip tong idea. Gusto ko sana maging memorable tong confession. Atsu. Ibinalik mo na ang damit mo. Nasaan? Halos mabaliw si Lucas, may halong inis at pagnanasa. Hindi ko isusuot, wala ka pang sagot sakin. Mariin na bulong ni Luna, ayaw makinig. Nasa ilalim pa ng kumot ang mga damit niya. Sa pagmamadali kanina, doon na lang siya naghubad. Nang marinig iyon ni Lucas, umangat ang kilay niya at napaisip ng hindi maipaliwanag ang ekspresyon. Kailangan ko pa ba talagang sumagot? Kumuli ginto ang mga mata ni Luna, tapos agad siyang nagtanong, aba, nagulat ka ba? Memorable ba? Feeling ko kasi masyadong common tong confession ko, hindi enough ang thrill. Kasalanan lahat ni Lucian, ang daldal kasi. Gusto ko pa sanang maghanda ng maayos, para perfect kahit bukas na lang sana. Pero kanina, nakita ko na parang nagkaroon ka ng maling akala dahil sa pinagsasabi ni Lucian, kaya na-stress ako. Kailangan ko ng i-confess ngayon, kahit super rush. Habang walang tigil sa reklamo ang dalaga, hindi na alam ni Lucas kung anong isasagot. Tinakpan niya ang kanyang noo gamit ang mahahabang daliri, tila wala ng laban. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Luna, saka dinala ang kabilang kamay nito sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Paus at parang nanggaling sa impyerno ang boses niya nang magsalita. Hindi enough ang thrill. Yung puso ko, muntik nang huminto sa takot na binigay mo. Ano pa bang gusto mo? Ganon kaseryoso. Kumurap si Luna. Ang iniisip lang niya, baka hindi sapat ang thrill. Hindi niya akalaing, samobra pala siya. Kabanata 337. At heto na nga ang katotohanan sa harap niya. Sa ilalim ng palad niya, gusot-gulo ang tibok ng puso ni Lucas, parang nalasan, parang nalaglag sa bangin at may nahuli pa siyang kalahating pintig na tila tuluyang naskip. Napilitan si Luna na tanggapin ang realidad. Oo, samobra talaga siya. Kaya nagsimula na siyang maghanap ng palusot. Hindi mo ako pwedeng sisihin dito. Kung may dapat sisihin, kapatid mo yun. Siya ang nagturo sa akin ng idea. Kasalanan niya, sobrang, corrupted ng utak niya. Pero kung tutusin, hindi niya talaga kayang sisihin si Lucian. Malinis at safe naman ang payo nito, na magluto, magpakabait. Sino ba namang mag-aakala na mauuwi iyon sa ganitong misunderstanding? Sa mga oras ding iyon, sa bungalow ni Lucian. May isang koi fish na nakayakap sa unan, umiiyak ng walang tunog. Tapos na ang masasayang araw, paano na kaya niya kakayanin ang paparating na season ng kalbaryo? Mag-runaway kaya siya, o kaya magmonghe na lang siya. Dalhin kaya niya si Little Treasure at sabay silang maglayas. Hindi niya kailanman naisip na ang simpleng payo niyang, magluto para sa love interest, ay haantong sa paghubad ng damit ng kapatid niya. Sa mismong sandaling iyon, nakatitig si Lucas sa dalaga sa harapan niya na parang nagliliyab na sulo. Ang mga mata niya ay parang X-ray, sinusuyod ang lahat, pati ang pinakamalalalim na sikreto ng katawan at kaluluwa nito. Nagtaasan ang balahibo ni Luna. Bakit ganyan ka makatingin? Iniabot ni Lucas ang kamay at hinawakan ang noo niya. Makaraan ng ilang sandali, sinukat muli. Pagkatapos ng ilang segundo, inulit-ulit. Sa ika-4 na beses na sinusukat ni Lucas ang noo niya, hindi na nakatiis si Luna at hinawakan ang kamay niya. Tama na, nauubos na yung noo ko sa kakasukat mo. Wala akong lagnat, hindi ako lasing, hindi ako naglalakad ng tulog, at sobrang malinaw ang isip ko. Tinitigan siya ni Lucas, seryosong-seryoso ang mukha. Sigurado ka, ako talaga ang pinagsasabihan mo niyan. Sumagot si Luna ng walang pag-aalinlangan, sure. Definitely.
At sobrang definitely. Nagpatuloy si Lucas, bakit? Hindi mo siya masisisi kung bakit ganito ang reaksyon niya. Kahit ngayon, pakiramdam niya na nananaginip pa rin siya. Sapagkat ang gabing iyon, ang nangyari ngayon, ay ang pinakamalaking plot twist at pinakahindi inaasahang sorpresa ng buong buhay niya. Nabali, nagiba, nagkagulo ang lahat ng loika, karanasan, at hatol niya. Nag-confess si Luna. At ang taong niregaluhan niya ng salitang gusto kita, ay siya. Isang imposibleng bagay na biglang naging totoo. Bakit? Nang marinig niya ang tanong, natigilan si Luna. Si Lucas, tinanong kung bakit siya ang pinili niya. Napahinto siya, pati isip niya natigil, bakit nga ba? Bakit niya nasabi? Bakit niya inamin? Ni minsan, hindi niya tunay na inisip ang sagot. Noong una, plano niyang ibaon ang nararamdaman niya magpakailanman. Tapos, naisip niyang hintayin muna ang tamang panahon. Yung araw na kayanan niyang sabayan siya, tabihan siya, buuin ang mundong magkasama. Pero ang buhay, ang daming gustong baguhin. Wala siyang kontrol. Simula nang sabihin ni First Senior Brother na gusto siyang makita ni Satanas sa Philadelphia, at lalo na ng kahapon ay halos nalagay siya sa bingit ng kamatayan, nagiba ang lahat. Nang akala niya mamamatay na siya, ang tanging pagsisisi niya ay hindi narinig ni Lucas ang sinabi niya noong gabing may fireworks sa theme park. Ang bukas at kapalaran, walang kasiguraduhan. Hindi dapat naghihintay sa mamaya. Hindi dapat umaasa sa bukas. Kung dumating ang sandali, ngayon mismo, kailangan mong sabihin. Kailangan mong gawin. Iyon ang dahilan niya. Kaya kahit medyo padalos-dalos ang confession niya, hindi siya nagsisi. Pagangat niya ng ulo, kumislap ang mga mata ni Luna. Tinitigan niya ang lalaking halatang tensyonado, at hinalikan ito bago sumagot. Kasi, na-realize ko, mas gusto ko pala ang cabbage. Bago pa man humiwalay ang mga labi niya, nagliyab na ang malamig na mga mata ni Lucas. Agad niyang hinawakan ang ulo ng dalaga at pinalalim ang halik. Hindi tulad ng banayad na haplos ni Luna, ang kanyang paghawak ay agad na nagbukas ng bibig niya para sa sunod-sunod na alab ng kanyang pagmamahal. Sa tahimik na kwarto, halos hindi nila marinig kundi ang malabong tunog ng halik at ang alitan ng kanilang mga damit habang nagliliyab ang kanilang pagnanasa sa gabing iyon. Pinagsama ni Lucas si Luna at ang kumot sa kanyang yakap habang hinahalikan siya. Hindi niya sinasadya, sumiksik ang kamay niya sa ilalim ng kumot, sinuyod ang leeg at gulugad niya pababa hanggang sa dumampi sa tanging damit na naiwan sa kanya. Talagang nahubad ng dalaga ang lahat, maliban sa manipis niyang panty, wala na siyang suot. Shit, may bakas ng gutom at pagnanasa si Lucas habang hinahawakan ang baba niya at mas lalo pang pinapalalim ang halik. Si Luna ay nahilo, namanhain ang labi sa halik, at naramdaman ng magaspang na daliri na dumadagandong sa balat niya, nagdudulot ng kilabot at panginginig. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam, pero hindi niya naramdaman ang pagtanggi o pagkasuklam na dati naroon. Kahit malinaw sa kanya na delikado na ang lalaki, ramdam pa rin niya ang kapanatagan. Dahil ito siya, si Lucas Ford. Sa susunod na iglap, marahan siyang inilapag sa kama. Sa dilim ng gabi, ang mga mata ng lalaki ay parang mabangis na hayop na nagugutom ng milyon-milyong taon. Nakapatong ang mga braso sa magkabilang gilid niya, pinigilan ng pag-ungol, isuot mo ang damit mo. Gulantang ang hininga ni Luna, mabilis ang pagangat at pagbaba ng dibdib niya. Ha, ang sagot niya nang marinig iyon. Nang muling makapaniwala, kumurap siya at nagtanong, sigurado ka ba na gusto mo talagang isuot ko? Bakit parang, hindi ito sumusunod sa script? Para bang hindi ka sumusunod? Anong script? Tanong ng lalaki, magaspang ang boses. Tinitigan ni Luna ito ng seryoso. Well, sa point na iyon, hindi dapat payagan ng male lead ang female lead na isuot ang damit niya. Hindi ba dapat ibuhos muna namin ang puso sa isa't isa, magsanib, at magpalipas ng gabi ng magkasama? Kinagat ni Lucas ang labi niya, nakayuko, at nagngit-ngit. Sigurado ka bang kaya ng katawan mo iyon ngayon? Napangiwi si Luna sa tono, delikado. Umiling siya, parang tinamaan ng alon. Kahit wala siyang sugat at kayang tumalon, ramdam niya ang kakulangan sa hangin. Wait, ibig sabihin, pinag-isipan mo talaga sundin ang script. Huminto ka lang dahil sa sugat ko, iniisip ni Luna, saka nagtanong, naalala ko, noong una kitang nakilala, sinabi mo na matutulog ka lang sa isang babae kung marriage ang priority. Kumikinang ang malamig na tingin ni Lucas, ayaw mo ba maging responsable sa akin? Nagulat muli si Luna, may mali. Mali pa rin tong script na ito. Hindi ba dapat responsable ang lalaki sa babae? Dahan-daang tumanggaw si Lucas. Ayos lang sa akin iyon. Hindi alam ni Luna ang sasabihin. Nahuli siya sa patibong. Hindi talaga siya makapokus kapag kausap ang Great Demon King. Kaya ngayong gabi, kailangan niyang pag-isipan ang isa pang problema. Ginawa niya ang confession sa init ng damdamin. Pero pagkatapos ng confession, paano na? Paano niya ayusin ito? At ngayon, siya at si Lucas, ano na nga ba ang relasyon nila sa isa't isa? Kabanata 338. Tumangala si Lucas at nakita ang ilang pulang marka sa balikat niya, galing sa aksidenteng pagkakamot ni Luna. Kailan kaya ako pupunta sa kasal mo? Biro ni Sean. Bahagyang natunaw ang yelo sa mga mata ni Lucas. Iiwan ko na lang yan sa kanya.
Nang mapansin ni Sean na malinaw na naging mas banayad si Lucas at may malambing na tingin tuwing nababanggit si Luna, hindi niya mapigil ang mag-alala kahit na nakangiti siya sa labas. Iiwan sa kanya. Kung nasa desisyon ni Little Junior Sister, hindi niya kailanman mararanasan na makadalo sa kanilang kasal sa buong buhay niya. Batay sa alam niya, matibay ang paniniwala ni Little Junior Sister laban sa kasal. Talagang hindi siya naniniwala na may sino man ang kayang kumbonsihin siya na pumasok sa libingan na tinatawag na kasal, kahit si Lucas Ford mismo. Hindi rin siya sigurado kung ano ang tunay na status ng relasyon ni Luna at Lucas ngayon. Sugar daddy, lover, partner. Ano man ito, hindi siya masyadong kumpiyansa sa magiging kalalabasan ng relasyon nila dahil sobrang magkaiba ang kanilang personalidad, trabaho, buhay, pinagmulan, at kahit prinsipyo. Ang ligaw at malayang personalidad ni Little Junior Sister laban sa malamig at mayabang na yelong aura ni Lucas ay sobrang magkasalungat. Hindi niya ma-imagine kung paano ito kapag magkasama sila, pati na ang kanilang posisyon sa kama. Nang sumikat ang umaga, dahan-daang nagising si Luna. Subconsciously, lumingon-lingon siya at nakita na gising na si Lucas, nakaupo sa sofa sa tapat niya. May laptop sa kandangin, nakatutok sa mga graphs at numero sa screen. Ang sinag ng araw mula sa bintana ay tumama sa buhok niya, gininto ang liwanag ang bumabalot dito. Kaya't hindi ka panipaniwala ang ganda niya. Napangiti si Luna sa sarili. Ang pinakamagandang bagay sa mundong ito ay ang gumising ng maaga, sa liwanag ng araw, at ikaw ang nasa tabi ko. Parang napansin na siya'y pinagmamasdan, tiningnan ni Lucas mula sa screen at nagtagpo ang mga mata nila ni Luna. Gising ka na. Tumanggo si Luna at bamuka ang bibig sa paghikab. Ibinaba ni Lucas ang laptop, tumayo, at lumapit sa kama. Pagkatapos ay yumuko at hinalikan ang mga labi niya. Sa una, banayad lang ang dampi, pero unti-unti itong lumalim at naging mas marahas at mapusok. Ang basa-basang landas ng halik ay tumuloy hanggang sa leeg niya at nag-iwan ng pulang marka. Hindi sinasadyang yumuko si Luna, at napadapa ang mga daliri niya sa bedsheet sa ilalim niya, mahigpit na ikinukurot ito, parang gamit para kontrolin ang sarili niyang pagnanasa. Bagong gising pa lang siya at halos malunod sa nakalilito at nakakabaliw na halik. Kahit hindi pa malinaw ang isip, sigurado siyang gising na ang katawan niya. Nang bumaba pa ang ulo ng lalaki, nagsimula ng mangamba si Luna at itulak siya. Hey, maaga pa. Ikaw ang unang nagseduce sakin. Ang boses ng lalaki ay mababa at puno ng init. Nalito si Luna. Ako ang nagseduce sa'yo. Kailan? Kakagising ko lang, wala pa akong ginawa maliban sa pagbukas ng mata. Binigay mo sa akin ang tingin na iyon, sabi ni Lucas, nakalok ang mga mata sa kanya. Anong tingin? Kumurap si Luna at sinubukang alalahanin. Tila may reklamo si Lucas sa paraan ng kanyang paningin kanina. Mula nang mag-confess siya kagabi, tinanggal niya na ang lahat ng depensa at pagkukunwari. Walang naiwan kundi ang tunay na damdamin niya. Hinawakan ni Luna ang mukha ng lalaki gamit ang maliliit niyang kamay at hindi napigilan ang pagtawa. Big Boss, ang dali-dali mo talagang mapaloko, ano? Ano nangyari sa male god na kayang labanan ang lahat ng tukso sa mundo? Ang tugon ng lalaki ay halikan siya muli. Luna, uuwi na tayo. Sabi ng doktor, maayos na ang sugat mo, kaya pwede ka nang gumalaw. Sige, matagal ko nang gustong umuwi. Magkahawak sila sa kama ng ilang sandali bago tuluyang bumangon. Habang nagsusuot ng damit si Luna, napansin niya na ang buong katawan niya, pati na rin sa ibaba, ay puno ng hikis. Buti na lang at taglamig na, kaya pwede siyang magsuot ng damit na may mataas na kwelyo para matakpan. Nang hingin niya sa nurse ang turtleneck sweater, medyo nahihiya pa rin siya. Hindi mukhang matanda ang nurse, pero may asawa na siya. Nang marinig niya ang hiling ni Luna agad niyang nahulaan kung bakit at sinabi, ay, si Mr. Ford talaga. Mrs. Ford, may sugat ka pa. Bakit hindi niya kinontrol ang sarili niya ng kaunti? Baka mabuksan ang sugat mo. Ang ganitong uri ng sugat madaling maapektuhan. Pinayuhan ko pa siya na mas mabuting huwag kayong magkasama sa iisang kwarto sa panahong ito. Ang sugat ni Luna ay nasa loob ng hita. Kung gagawa sila ng isang bagay, madaling mabuksan ang sugat. Labis-labis ang pag-aalala ng nurse at patuloy siyang nagmumumog sa sarili. Hinawakan ni Luna ang kanyang noo at kinailangan niyang direktang sabihin, Nurse, huwag mag-alala, wala kaming ginawa. Nakakahiya, sino ba ang mag-aakala na ang nurse ay magpapaalala pa kay Lucas ng ganoong bagay? Talagang, profesional siya. Kung ganun, mabuti naman. Mahal ka talaga ni Mr. Ford. Kahit ganun, hindi pa rin ako masyadong kampante. Sa totoo lang, mas lalo pa akong nag-aalala. Pero ang pagpigil sa sarili ay hindi rin maganda para sa katawan ni Mr. Ford. Pwede ba kitang turuan ng iba pang paraan? Kung hindi mo gagawin, pwede pa rin maibsan ang tensyon. Hindi mo kailangang mahiya. Hindi komportable si Luna. Nurse, bakit biglang nagtuturo ka ng bed tricks? Anong sinasabi mo? Dito pumasok si Lucas at nagtanong lang sa out of curiosity. Mabilis na nagkunwaring inosente si Luna at sumagot, wala po. Umalis na tayo, nakabok na ang flight. Sige, natural na inihagis ni Luna ang dalawang braso niya kay Lucas. Lumapit si Lucas, yumuko, at binuhat siya na parang prinsesa na nasa panganib.
Habang sila'y paalis na, pinangunahan ng matandang ministro ang isang malaking grupo para sabay silang ihatid. Sa totoo lang, sobrang grande ang hatid sa kanila. Kahit si Luna ay medyo guilty sa galing ng kanyang acting. Nag-book si Lucas ng international flight at hindi helicopter dahil mas stable ang eroplano. Maluwang at komportable ang first class cabin. Tinutulungan siya ni Lucas na umupo ng maayos, inayos ang kanyang likod, at tinakpan ng cashmere blanket. Matulog ka muna. Hindi ako makatulog. Umiling si Luna, medyo nag-aalala. Lucas, sabihin mo, paano kung malaman ni na Minister Romano at ng iba na nagsinungaling ka sa kanila? Ano ang gagawin mo? Hindi ba pwede itong magdulot ng international conflict? Muntik nang tumawa si Lucas. Sa tingin ko, kailangan ko na lang abalahin si Mrs. dito para iligtas ako. Ha, natigilan si Luna. Ibig bang sabihin ni Lucas, gagawin nilang totoo ang kanilang palabas? Para hindi siya maabala, agad siyang huminto at tumapik-tapik sa ulo niya. Biro lang yan, huwag kang mag-alala. Nakuha na nila ang gusto nila, kaya kahit malaman nila, wala na yan. Umiling si Luna ng ma-relieve. Biglang tumingin kay Luna si Lucas at nagtanong, Luna pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Oo. Bakit sa huli, ako ang pinili mo? Hayaan mo, isipin ko. Nag-isip si Luna sandali bago sumagot, 10% ng dahilan, malinaw naman, ay dahil mature ka, stable, reliable, guwapo, at mabait sa akin. Tumaas ang kilay ni Lucas. At ang natitirang 70%. Commendat si Luna, ang natitirang 70%, syempre, dahil kay Little Treasure. Kabanata 339. Natahimik si Lucas. Si Little Treasure, sobrang bonus naman pala ito, hindi ba medyo sobra na? Biglang nagdagdag siya ng 70 puntos sa score niya. Hindi talaga niya alam kung matutuwa o magagalit. Nang makita niya ang tusong ngiti ni Luna, pumikit si Lucas ng bahagya. Ikaw. Paglapag nila ni Luna, gabi na. Tanging ang driver lang ang dumating para sunduin sila. Nasaan si Lucian? Tanong ni Lucas habang sumasakay sa kotse. Medyo nahihiya ang driver sa sagot, abala po ang second master, kaya hindi siya personal na samando. Nang marinig ito, tinaas ni Luna ang kanyang kilay at sambit, abala. Sa tingin ko, ayaw na lang talaga niya akong makita. Natahimik ang driver. Nakakagulat kung gaano katumpak mahulaan ni Miss Luna ang mga bagay-bagay. Ang mga salitang binanggit ni second master ay literal na ganito, hindi ako pupunta. Ayaw ko na siyang makita muli. Kung saan ako, wala siya. Kung saan siya, wala ako. Natural lang na nahulaan ni Lucas ang dahilan kung bakit hindi sumama si Lucian. Ipapaliwanag ba natin sa kanya? Umiling si Luna at tumawa ng mahina. Hindi, hayaang makita niya mismo. Pupunta ako para gulat-gulatin siya. Hehe, tama lang sa kanya yan, sobrang chismoso kasi. Pinanood ng driver ang dalawa sa likod ng upuan at medyo nagtaka. Mukhang ang Ginoo at si Miss Luna, sobrang ayos ng samahan. Ano na bang nangyayari? Hindi sinasadyang tumingin siya kay Assistant Willow sa tabi niya, parang nagtatanong sa mata, ano nangyayari? Tumingin si Jackson pabalik at hindi sumagot. Isang tingin lang na parang nagsasabing, kanino ko ba itatanong? Ang punto, mula nang mailigtas si Miss Luna, iba na ang aura. Pinaghihinalaan niyang nakita nila ang tunay na pagmamahalan sa oras ng pangangailangan. Pero kung totoo man o hindi, kailangan niya munang obserbahan ng mas matagal. Pagkatapos ng lahat, sa DC, nagpapanggap pa rin ang dalawa bilang mag-asawa. Hindi pa niya matiyak kung ang mga pagmamahalan at pagpapakita ng affection ay totoo o palabas lang. Habang iniisip ito ni Jackson, biglang yumuko si Lucas sa backseat at hinalikan si Luna. Nakita ito ng driver sa rearview mirror at muntik nang mawalan ng kontrol sa manibela. Boss, nagmamaneho po ako dito. Pwede bang huwag mo akong gulat-gulatin? Napatingin lang si Jackson at iisang bagay lang ang pumailan lang sa isip niya, napakaganda, hindi na kailangan pang obserbahan pa. Tumpak na tumpak, base sa mature na disposisyon ng boss, kung hindi babalik ang feelings ng isa, hindi siya basta-basta gagawa ng ganitong hakbang. Diyos ko, nakita ba niya ang nangyari? Panaginip ba niya to? Hinintay na ng boss ang araw na ito. Bakit mas masaya siya pa kaysa sa sarili niyang umiibig? Sa likod, hindi rin gaanong naiiba ang reaksyon ni Luna kay Jackson at sa driver sa harap. Mabilis niyang itulak si Lucas palayo. Hindi niya maiwasang mamula, kahit na pinipilit niyang kalmayan ang sarili. Hoy, anong ginagawa mo? Huwag mong gawin ang ganyang kalokohan sa liwanag ng araw. At higit sa lahat, may ibang tao pa sa harap. Tumingin si Lucas sa kanya at nonchalantly nasabi, cute ka kasi kanina, hindi ko maiwasan. Napasimangot si Luna. Ano ba ito? Muli ba'y siya ang may kasalanan? Hindi ba sinabi niya na gusto niyang gulatin si Lucian? Ano bang cute at kaakit-akit doon? Nahulog ba siya sa ganitong bagay? Grabe, minsan talagang hindi niya maintindihan ang kalokohan ng lalaki. Sa harap, para sa kaligtasan sa pagmamaneho, kusang pinindot ng driver ang button para itaas ang divider at mabigyan sila ng privacy. Pinamulahan ng mga pisngi si Luna at halatang nagalit. Talagang may dahilan siya para isipin na sadyang nagbabayad lason si Lucas dahil sinabi niya na ang 70% ay para kay Little Treasure.
Tumingin si Lucas sa buhay na ekspresyon ng babae, at ang kanyang tingin ay naging malalim, parang walang katapusang alon na tila sumasaklaw sa kaluluwa. Hindi niya maiwasang titigan siya at gustong lumapit. Lahat iyon dahil hindi siya nakakaramdam ng kaligtasan. Pagbaba nila ng kotse, dinala ni Lucas si Luna sa pintuan ng kanyang apartment. Manatili ka sa bahay at magpahinga sa mga susunod na araw. Huwag kang maglakwatsa, seryosong paalala ni Lucas. Taymango ng maayos si Luna. Opo, sa hita kong to, kahit gusto kong tumakbo, hindi ko kaya. Tumingin siya ng may pag-aalinlangan. Alam niyang kahit bala pa ang tumama sa parehong binti niya, hindi niya ihihinto ang pagiging aktibo. Alam ni Luna na marami siyang bad past records, kaya bahagya siyang umubo at pinangga ko. Totoo po, ginagarantiya kong hindi ako lalakad-lakad. Doon ka mag-base sa salita ko. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon hanggang sa wala nang magawa si Lucas kundi maniwala. Sige, aalis na ako. Aalis na agad. Maaga pa naman, bakit hindi ka muna pumasok para sa isang tasa ng tsaa bago umalis? Tanong ni Luna. Biglang naging delikado muli ang ekspresyon ng lalaki. Alam mo ba kung ano ang ipinaalam ng mga salitang iyan sa isang lalaki? Na-confuse si Luna at nanginig ang kanyang bibig. Hoy, anong iniisip mo? Inaanyayahan lang kita sa isang tasa ng tsaa. Ang ibig kong sabihin ay ayon sa literal na salita. Hindi kita iniimbita para gumawa ng kung ano-ano. Lucas Ford, ganito na ba ang pagkasira mo? Hinawakan siya ni Lucas sa baywang at hinalikan ng marahas na parang gusto niyang ipadala lahat ng naipong emosyon sa halik. Nahawa na ako sa iyo. Hindi nakagalaw si Luna. Muli, siya ang may kasalanan. At bakit kaya, tuwing hindi sila nagkakaintindihan ng Great Demon King na ito, laging naghahalikan sila? Pag-alis niya sa Pearl River Hotel, hindi agad umuwi si Lucas. Pumunta siya sa tabing ilog. Boss, hindi po ba kayo uuwi? Medyo nagatubiling tanong ni Jackson. Nakuha na niya ang gusto niya. Bakit parang may bumabalot pa ring mabigat sa isip ng boss? Ma'am, sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin sa tabing ilog, nagsindi si Lucas ng sigarilyo at hindi nagsalita. Ayaw na rin masyadong magtanong ni Jackson, kaya umalis na lang siya. Halatang gusto ni Lucas ng kaunting oras para mag-isa. Kaya sina Jackson at ang driver ay sumakay na sa kotse at nauna nang umalis. Habang nasa daan, tumunog ang telepono ng driver. Si Lucian pala. Hello, Second Master. Nasaan ang kapatid ko? Nakuha na ba ninyo siya? Medyo nahihiya ang himig ni Lucian sa kabilang linya. Opo, nakuha na po namin. Second Master, may kailangan po ba kayo? Bakit hindi pa siya bumabalik? Parang naghihintay na si Lucian sa bahay. Oh, hindi pa po umuwi ang Master. Sinundo muna niya si Miss Luna sa bahay, pagkatapos ay pumunta siya mag-isa sa tabing ilog, tapat na sagot ng driver. Ano, gusto ng kuya kong tumalon sa ilog? Sigaw ni Lucian bago matapos ang tawag, at biglang putol ang linya. Yumuko ang driver sa gulat. Ako, kailan ko sinabi na gusto ng Master tumalon sa ilog? Hindi ko po sinabi. Sinabi ko lang na pumunta siya sa tabing ilog. Paano narinig ni Second Master ang narinig niya sa utak? Paano niya nagawang ma-misinterpret iyon? Napangiti si Jackson sa gilid. Ang proseso ng pag-iisip ng Second Master, medyo kakaiba talaga. Kabanata 340. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag sa driver, mabilis na bumiyahe si Lucian papunta sa tabing ilog kung saan palaging pumupunta si Lucas kapag hindi siya masaya. Oh, kuya, sandali lang. Huwag mong dalhin ng sobra ang sitwasyon. Nandito pa rin ako. Nang makita niya ang pamilyar na anino sa tabing ilog, agad na tumakbo si Lucian at sumampot kay Lucas, balak siyang itumbo sa lupa. Mabilis na napansin ni Lucas na may papalapit sa likod niya, kaya yumuko siya at iniwasan ang atake. Sa gilid ng kanyang paningin, nakilala niya ang pamilyar na anyo at agad niyang hinawakan ang kwelyo ni Lucian sa likod, hinaila pabalik bago pa man siya mahulog sa ilog. Agad na pinatay ni Lucas ang sigarilyo at nagkunwaring nagtatampo. Anong ginagawa mo? Dahil muntik na rin niyang mahulog sa ilog si Lucian, nanatili pa rin ang trauma sa karanasan at pinapahid niya ang kanyang dibdib para kalmayan ang sarili. Sagot niya ng may pagkanerbiyos, sinusubukan ko lang pigilan ka na tumalon sa ilog. Tahimik na pinanood ni Lucas ng ilang segundo, pagkatapos ay binigkas ng mabagal at malinaw, sino ang nagsabi sa iyo na tatakbo ako at tatalon sa ilog? Sabi ng driver. Sabi niya, pupunta ka at tatakbo ka sa ilog. Pero wala naman kinalaman kung sino ang nagsabi. Ang punto, kuya, huwag kang gumawa ng kung ano-ano. Napabuntong hininga si Lucas. Paano naman mangyayari ang sinabi ng driver? Tiyak na napona na naman ang kapatid niya sa sariling conclusion. Napakalaki ng mundo, napakaraming magandang isda sa dagat. Mayroon talagang bagay na bagay sa'yo. Hindi pwede mawala ng pag-asa sa buhay dahil lang sa minsang nasaktan sa pag-ibig. Paliwanag ni Lucian hanggang sa matuyo ang kanyang bibig. Sino ang nagsabi na ako'y nasasaktan sa pag-ibig? Tanong ni Lucas, may bahagyang ngiti. Nakakumpisal na si Little Luna sa taong iyon. Sigurado akong nagtagumpay na siya. Sagot ni Lucian, halatang inis. Tumingin si Lucas sa kanya na parang siya ang pinakamatalinong tao sa mundo. Ma'am. Alam ko na. Kuya, huwag ka no sino man ang pipigil sa akin.
Kailangan kong pumunta at hiwain ang ligaw na iyon sa pira-piraso at ihulog sa ilog para aipakin sa mga isda. Bago pa niya matapos, pinutol siya ng boses ni Lucas. Ako ang taong kinumpisalan niya. Muntik na mabilaukan si Lucian sa sariling laway at umubos sa gulat. Ano, ang ligaw na iyon? Sandali. Ang taong kinumpisalan ni Little Luna ay ikaw. Kuya, naguguluhan ka ba ngayon sa sobrang sakit na naranasan mo? O biro mo lang ba ito? Tumingin siya kay Lucas gamit ang malamig na tingin. Maliwanag, hindi siya nagbibiro at hindi rin nalilito. Si Lucian mismo, pakiramdam niya, parang nagiging baliw na. Agad na sumabog ang emosyon ni Lucian, paikot-ikot sa parehong lugar ng halos 49 na beses. Kuya, totoo ba yan? Talaga bang nagtapat na si Little Luna sa'yo? Nakakalito at labag sa lowika. Wala, bakit hindi ko na maintindihan ang mundong ito? Sino ako, nasaan ako, at ano ang pangalan ko? Tumayo si Lucas at sumalubong sa kanya ang hangin sa tabing ilog at muling nag-ilaw ng sigarilyo. Sa totoo lang, nang makita ang reaksyon ni Lucian, bahagyang nakaramdam siya ng ginhawa dahil una, pinili niyang manatiling kalmado. Kahit anong reaksyon ng driver, ni Jackson, o ni Lucia ay pareho lang naman. Nagpatuloy si Lucian sa kanyang rumble ng ilang minuto bago bumagal at nag-isip. Hindi tama, kung nagtapat na sa'yo si Little Luna, bakit parang nasasaktan ka pa rin? At bakit ka nandito sa tabing ilog at nagpapahangin? Sumagot si Lucas, sobrang emosyonal lang ako, kailangan kong huminahon. Nang makita niya kung paano nabilaukan si Lucian sa impormasyong iyon, hindi maiwasan ni Lucas ang ngumiti. Ang bigat ng puso niya kanina ay tila bahagyang lumiwanag. Kailangan niya talagang linawin ang isip niya. Lahat ng ito ay nangyari ng biglaan, parang hindi totoo. Natatakot siyang magising at malaman na panaginip lang pala ang lahat. Mas nakakatakot pa ang posibilidad na sinabi lang niya ang mga salita sa init ng damdamin, at biglang magsisi siya pagkatapos. Natatakot siyang panandalian lang ang kaligayahan na ito, at baka hindi niya mapagtagumpayan ang malinaw na damdamin ni Luna. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamalaking kawalan ay hindi nagmumula sa hindi pagkakaroon ng isang bagay, kundi sa pagkawala nito matapos mo itong malasap. Ngayon, ang kaligayahan niya ay tila nagdudulot ng panibagong kirot sa puso. Dati, ipinakilala siya ni Luna kay Harry bilang kanyang boss, kaibigan, guro, at taong maraming talento. Ngunit ngayon, ano na siya sa kanya? Baka sinabi lang niya iyon sa init ng damdamin matapos maranasan ang panganib sa buhay, ayaw magkaroon ng pagsisisi. Sa ganoong sitwasyon, maaaring intensyonal na lumakas ang damdamin niya para kay Lucas. At pagkatapos niyang sabihin iyon, ano ang susunod? Paano ang kanilang kinabukasan? Baka hindi niya iyon naisip kahit kaunti. Ang mga paano kung ay paikot-ikot sa isip at puso niya, ngunit sa huli, ayaw pa rin niyang itanong. Kahit na gustong-gusto niyang malaman ang sagot, natakot siyang buksan ito, tila isang kahon ni Pandora ang nakabitin. So, hindi ka nasasaktan sa pag-ibig, pero umiibig ka? Muling tanong ni Lucian. Tumingin si Lucas sa papalubog na araw sa tabing ilog at mahinang sagot, siguro. Bakit siguro? Kung pareho kayong may damdamin, hindi ba natural na susunod ang pakikipag-date? Huwag, mali rin, marami pang klase ng relasyon na pwedeng sumunod pag nagkatinginan. Hindi lang romantic, halimbawa, one-night stand, ilang dates, o long-term mistress. Halatang eksperto si Lucian sa ganitong bagay, kaya nagsimulang i-analyze ang mga posibleng senaryo. Hanggang sa mapansin niya ang mukha ng kapatid na mas malamig pa sa simoy ng ilog. Agad siyang tumigil sa pagpapaliwanag at umubo. Actually, ginawa niya na ba yun mula nang magtapat siya sa'yo? Hindi, maikli at malamig na sagot ni Lucas. Pero iyon ay dahil nasugatan siya. Kung hindi siya sigurado kung paano talaga sana umusad ang mga bagay. Kahit na inaasahan niya iyon, halatang nalungkot pa rin si Lucian at huminga, bago kinumusta ang kapatid, kung hindi, ibig sabihin pure romantic relationship to, tama ba? Biglang nanigarilyo ang ekspresyon ni Lucian. Oh, crap, romantic relationship pa pala. Paano ko nakalimutan iyon? Kinamot ni Lucian ang ulo niya ng nervyoso at malungkot na sabi, base sa research ko, wala ni isa sa mga ex-boyfriends ni Little Luna ang tumagal ng higit sa 1 linggo. Karamihan, 3 o 4 na araw lang. Meron ding isang tumagal lang ng 1 araw. Ang pinakatumagal ay si Dave, 1 linggo lang. Pinaka nakakatakot, si Little Luna ay hindi bumabalik sa ex, sobrang cruel sa lahat ng ex-boyfriends niya. Walang chance na magkabalikan. Ash, hindi na niya gagawin ang dati niyang ginawa, tama ba? Pinalipot ni Lucian ang kanyang mga kamay at nervyosong nagtanong, Kuya, gaano na ba katagal mula nang nagsimula tong espesyal na relasyon ninyo? Namula ang mukha ni Lucas at maiksi niyang sagot, first day pa lang.